Nakita ko na ba sa inyo? Kung nanonood kayo sa TikTok, mapapanood nyo yung bago nating alaga na pagong. Etong pagong na to, pre, may kalakihan tong nabili natin. Ay! Sorry. Tumapon. Eto nga rin pala, may mga hamster nga rin pala tayo dito, kaya meron ako netong feeds. O, saan ka na? Pumunta na lahat sa ano nila. Ang dami nyo ng pagkain. Pang isang linggo na yan. Pang isang linggo na yan, boy. Kaso nga lang, dapat hindi naman talaga tinatapon yung pagkain dyan. Kasi dapat nasa lalagyanan. Hahalo sa ihi nila yan, tsaka sa pupo. Ito, may mga tinapay pa na pagkain yan. Nasa TikTok din yan, doon ko pinakita yan eh. Ayan, etong dalawa na to, nabili natin to, 200 pesos pares. Ito mababait to, guys. Huwag nyo lang madidiinan, talagang kakagating kayo nito. Malambing sila, no? Mahahawakan nyo, madaling itame. Hindi katulad ng mga hamster na maliit. Anong tawag doon? Yung maliliit, pre. Nakalimutan ko tawag doon. Nag-alaga ako nun dati, pre. Hindi ko man lang mahawakan. Siyempre, pag may alaga ka, gusto mo yung nahahawakan mo, di ba? Para nalalaro-laro mo, nalalambing mo yung alaga mo. Pero yun, hindi. Matapang talaga. Ayan, ito 200 pesos yung dalawang yan. Nakita ko lang siya sa tabing kalsada yung nagtitinda. So, ito naman, pre. Yung pagong, pakita ko rin sa inyo. Update na rin sa mga alaga natin. Tapos mamaya may bibilin tayo, no? RTC. Punta tayo sa may pet shop ulit. So, ito yung pagong. 250 pesos ko lang to nabili sa Pet Totoys, no? Ayan, no? Ang laki niyan. Nakita niyo yung palad ko? Ayan, no? Kasing laki niya halos yung palad ko. Ayan, magmula dito, ayan, no? Kasing laki niya halos. At ang ganda ng shell ng pagong na to, pre. Naalala niyo, may alaga akong ganito dati. Ayan, ang pangalan nito, Pongi. Ayan, si Pongi, pre. So, napakabait ni Pongi. Laki din ng shell niya. Umbok na umbok yung shell niya, no? Alam niyo, yung mga gantong pagong dapat talaga inaalagaan to, guys. Kasi sa ibang lugar, kinakain to, no? Yan, yung mga gantong pagong sa mga probinsya, pre, kinakain yan. Nakita ko nito sa YouTube na kinain, pre. Pagtanggal ng shell, parang utak yung loob. So, tara na, guys. Punta tayo doon sa pet shop na sinasabi ko sa inyo. Sa Pet Totoys, saan ba? Bibili tayo RTC. Let's go! Yeah! Pasok, pasok! Labo-labo na mga pare ko eh. Sobrang traffic ata dito, napakainit. Yun, soft opening. Ano bang meron ngayon? Ba't sobrang traffic? Init pa naman. Iba talaga sa Bulacan. High tide pala. Baka high tide kaya ganyan. Ayun o, taas ng tubig o. Kawawa talaga. Kasya naman ata eh. Kasya naman pala o. Ano naman yan? Pwede naman palang isingit ang mga pogi. Dito may tubig pa rin, pero tinaasan na yung kalsada dyan. Tinaasan na yan, kaya medyo mababa na. Hanggang bukong-bukong na lang ni Kai Soto. Meron pa? Atay! Yung bagong dating. Tao po! Ito yung bagong dating. Saan? Sira na yun nung nakaraan eh. Dito ka lang kumuha. Eh, yung smoke. Ito talaga yung original na smoke. Ano, gutom ah. Parang mga pirana. Yan talaga yung smoke. Ang ganda. Ito matanda na sa inyo to, no? Oo, si Perikip. Hindi na nga siya naiilang sa tao. Hindi lang talaga siya nalaki dahil sa lagayan. Dito lang siya talaga, yung kulungan na yan. Sa pool. Eh, napakalit naman kasi nung... Kasi laki niya lang yung bato dati ito. Oh? Sana yung Andy Cherry ko lumaki ng ganito kalaki. Ngayon ko yun, nandun no? Nandun sa sponge. Ha? Kung hawakan ng kamay yan basta-basta. Kasi hito pa rin yan eh. Tatalon? Ah, tibo. Saan ang tibo niyan? Sa pinagalan nila, yung gano'n no? Pangkaway. Lahat ng hito meron. Oo nga no. Hammerhead, leopard. Oo. Basta mga catfish meron. Medium. Ito yung malaki mata, oh, yung kaliko. Diba? Puti yan eh. Medyo kumukulay-kulay na. kulay na. Maganda na ano yan. No? Yung dinala dito, maputlang maputla eh. Walang kulay yung nakaraan eh. Yung kulay pula ba sa buntot nila? Normal lang yun? Hindi. Kasi kadalasan yung mga ganun, dala yun ng stress pa eh. Pero yung tubig nito okay na. Yan no. Ganda talaga no. Kung ibebenta mo yan, magkano may bibitawan? Hindi ko alam eh. Iba ano yan. Pero
Depende. Pwede nang pang show yan, oh. Konting groom na lang yan. Kalat yung wen sa mukha, pati hanggang pisngi. Ito yung red cup nung kasama nung sa matanda. Mukha na siya na red cup na yun. Dati white cup eh. Ah. Diba? Halos wala siyang kulay nung talagang puting-puti siya nakaraan, diba? So, namula na yung red cup. Tingnan mo to, hindi namumula yung buntot. Paano ginawa mo dyan? Paano? Wala lang. Kasi yung tubig na yan, may stock na talaga yan eh. Kumbaga, hindi ko lang kinakalikot. Hindi ko lang kinakalamakaw. Pa talaga akong balak bumili nito, pero bumalik kasi ako ng pet shop kanina eh. Yan, may lagay na tayo ng RTC, tamang-tama. Dapat yung RTC kasi hahalo ko lang siya doon sa mga goldfish. Pero, nakabili na tayo nito. Pwede na yan. Maganda to pre kasi lalaki talaga ng husto dito yung RTC natin. So, set up ko lang dun sa likod. Tapos, pakita ko sa inyo yung RTC. Tatlong timbanan na nalagay natin, kalahati pa lang. So, ang tubig na ilalagay natin dyan, mga hanggang dito lang pre. Tapos, ilipat na natin yung isda maya-maya. Pero lalagyan natin yan ng ganito. Yan, itong pang anti-chlorine natin. Para safe pa rin sa chlorine pre kasi ang ginamit natin ditong tubig is tap water. Meron naman tayong stock kaso hindi kakasya dito. Yun o, yung mga stock water ko dun konti lang, hindi kaya. Pero pwedeng tap water, basta huwag niyong kalimutan lagyan nito tsaka ng asin. Bala ko pa nga dapat ito, tatanggalin natin yan tapos lagyan natin sa lamin. Kaso nga lang matrabaho. Nakakita ko na sa Facebook may gumawa ng ganun. Ang ganda kasi kita mo yung isda magmula dito eh, may salamin eh. Pero matrabaho lang din talaga. Etong takip na lang, ang bala ko lagyan na salamin sa ibabaw para kahit nakatakip siya na ganyan, safe pa rin. Kasi baka kalawin ng mga pusa ako eh. So ayan guys, kunin na natin yung ano natin dito. Ayan, yung RTC natin pre. Di rin kasi ubra na kasama niya talaga tong mga oranda natin dito. Una sa lahat, bottom feeder yan, yung RTC natin. Ang pagkain niya, kailangan laging nasa baba, no? Pero pag kumain kasi yan, talagang nasa ilalim lang siya palagi, pre. Para hindi siya makasabay dito sa mga oranda. So, hulihin na natin. Medyo mailap to eh. Hirap hulihin nito. Mahuhuli ko lahat, pero ito, hindi agad-agad eh. Yan ang matigas ang ulo. Magpahuli ka na agad sa akin. Ayan o, napakailap niyan. At hindi rin natin pwedeng kamayin yan basta-basta kasi katulad ng ibang hito pre, itibo sila na tinatawag pre, no? Pwede kang matusok doon sa part ng ano nila, pin nila. Yan doon sa pinakapalikpik, may tibo. Ayun, no? Kumakawala talagang hirap na mahulihin nito. Ayun, yun. Huwag kang tatalon boy. Pag tumalong ka, deads ka talaga. Op, lipat na natin siya dito at pwede na natin siyang ilipat dito sa kulungan. Nag-cycle naman na yung tubig. Kanina pa bukas yung oxygen niya. So, lagay na natin siya. Yun. Alright. Ang pagkain ng mga RTC, pwede natin siya pakainin ng live food. Yung mga tawag dito, 2B flex, pwede natin siya pakainin nun. Kumakain din siya ng isda na mas maliit sa kanya. Yun yung talagang kinakain nila. Ano, yung mga isdang mas maliit sa kanila, pwede nating pakainin na super worm. At pag lumaki pa yan, ang kinakain na niyan, yung mga mas malalaki na talaga, hanggat magkasya sa bibig niya, kakainin niya talaga. Yun yung sabi ni kuya doon sa may pet shop pre, napakatakaw nung gantong isda pre. At talagang lumalaki sila na sobra. So ang goal natin ngayon, September 1 na pre, tignan natin siya pagkalipas ng isang buwan kung lalaki siya. Ito sa size niya ngayon, parang nasa 3 inches siya, no? So sa susunod, sukatin natin kung lalaki ba siya rito. So sana maka-adapt siya rito sa ginawa natin na kulungan niya. Tingin ko naman makaka-adapt naman yan. Hindi naman sila ganun kaselan. At ang laki niyan, kahit magpaikot-ikot sila dyan, mabubuhay yan. So guys, maraming salamat. So baybayin natin yung paglaki ng RTC natin ngayon. So bye bye, let's go. Kita-kits tayo next video. Yeah!